Hola po sa inyong lahat. Good morning na po, umaga na sa atin. Ito po, katatapos ko lang silang pinakain. Tayo naman po ang kakain ng hapunan nito. Pasensya na po kayo, hindi ko po nabidyoan yung pagkaluto ng tortilla patata kanina kasi nagmadali silang kumain. Pagkasabi nila, umupo po sila kagad sa mesa kaya hindi ko na nabidyoan yung tortilla patata. Kaya wala po akong na-upload na video dun sa tortilla patata kanina dahil nagmadali silang kumain. Tayo naman po ang kakain. Ito po yung pagkain ko ngayon. Ito po yung yung pitsuga ng manok. Puro laman, tapos may aceitunas, may carrots. Ito po yung kakainin ko lang ngayon at saka ito pong sobra nilang keso po ito, pinala-plancha lang po sa kawali. Napakasarap po ng keso na ito, yung parang walang mantika yung kawali, ilalagay mo lang tapos parang nag-iiyaw ka lang. Ito po yung keso, napakasarap nito. Tsaka ito, hindi na po ako kumakain ng kanin kasi gabi naman, tapos magtinapay na lang po tayo. Ang haba po ng tinapay ko, kuha lang tayo ng konting tinapay. So brown po ang tinapay na ito, napakasarap kasi. Kuha lang po tayo para may pantulak. Sabayan nyo na po akong maghapunan. Kayo, almusal naman dyan sa Pinas. Yan po. Hindi ko po alam kung maubos ko pa ito. Parang wala akong ganang kumain po mo. Mainit ang panahon. Kanina akala ko ulan kasi medyo dumilim ang kalangitan kanina. Hindi po natuloy yung pagbagsak ng ulan. Kain na po tayo. Buti itong mag-asawa dito na anak ng amo ko, umalis po kahapon hindi kahapon pa nun yung chika nila, yung katulong. Ngayon nakakuha sila kanina ng katulong, nakahanap sila. Buti naman, kawawa naman sila. Kung hindi ko na po sila maharapan, siyempre tamang tama lang po yung trabaho ko doon sa kabila, kaya wala na po akong time na mag-asikaso pa sa kanila. Kaya buti naman po nakakita sila ng chika nila kanina. Yun, Diana po ang pangalan, 21 pa lang po siya. Napakabata pa niya. Naawa ako sa kanya kung maliit pa naman siya. Yun. Pero tinuturo ko po lahat ng gamit sa kanya, yung mga panlinis. Yung mga baguhan na ganito, kawawa naman kung hindi mo mag-alalay sa kanila. Nakakawa. Siyempre, hindi mo alam kung first time niyang makipag-amuhan o ano. Mukhang mabait naman po yung bata. Pinakilala kasi sa akin ng anak niyang lalaki kanina, nakasalubong ko dito sa labas. Yun. Mabait naman po ang itsura ng bata. Kaya lang hindi, parang mukhang hindi sanay sa trabaho. Napapansin ko po kasi dito sa kusina, medyo yung mga ibang kalat, hindi niya alam kung saan niya ilalagay siguro nung bago pa lang dito sa bahay. Sabayan nyo na po ako. Napakasarap po itong keso. Yung keso na parang inihaw. Hindi po nila naubos kanina. Kinuha ko yung 4 na hiwa. Dinala ko. Kasi yung mga sobra nilang pagkain, pag kinain na nila, hindi na po nila ulitin. Kaya sayang naman kung itapon.
hindi naman po sila nag-aalok kung gusto mo kasi nahiya nga sila na yung sobra nila, nahiya silang mag-alok. Ganun po sila dito. Kaya ikaw nakatulong, kung hindi ka naman maselan, pwede mong kainin. Hindi naman po sila kumukuha lang po sila sa kutsara, hindi naman kinakamay. Yung sobra lang po sa pagkain nila. Pipitoria po ang pagkaluto nito kasi may olives po, yung aceitunas, olives po ang yan, napakasarap po. Kaya pag nagpa-package po ako, mamili ako ng mga ganito. Pag nasa Pinas na ako at namiss ko yung pagkain dito, nakapagluto man ako. Para mapatikim ko po sa anak ko ang mga pagkain dito. Yung anak ko po payat lang, maitim kasi po sa kakabilad niya, ang hilig niyang, yung ko sa bata na yun, hindi po matrangkila sa loob ng bahay yun. Sabi nga ng kapatid ko, yung nag-aalaga, laging naglilibot, tapos mahilig siya sa basketball, kaya napakaitim po niya ng anak ko. Pero kahit paano, may tsura naman po. Buti hindi niya nakuha yung ilong ko. Nakapagmana po siyang ilong sa nanay, sa mama niya. Nung naglilihi po yung asawa ko, talagang pinagdadasal ko sa Diyos na huwag niyo na pong ipakuha sa kanya yung ilong ko, sabi ko. Tsaka parang ako po ang naglilihi nung naglilihi yung asawa ko kasi alam niyo po, kasi nung naglilihi yung asawa ko, inaakbangan niya ako sa kama. Kasi po yung kama namin, double po, may sa ilalim. Sa ilalim ako. Pag tumayo siya, inaakbangan niya ako. Napakahirap po talaga pag ganun pala na ikaw ang naglilihi. Yung asawa ko hindi po nakadanas ng paglilihi. Wala siyang naramdaman. Ako po ang nakarandam. Ang nararamdaman ko po noon, pag gusto ko yung isang pagkain, naisip ko, nanginginig po ako, lambot na lambot ang pakiramdam ko, tapos nanginginig po ako. Minsan po, dun sa Madrid, nung naglilihi yung asawa ko, namiss ko yung parang tilapia sa atin na malapad, pero makintab siya. Namiss ko po yun, nakala niyo, ang ginawa ko po, alam niyo, medyo malayo yung grocery sa amin. Tumakbo ako talaga, tinakbuhan ko para mawakan ko lang yung isda. Ngayon po ang nangyari, nung nandun na ako sa grocery, pumasok na ako, nakita ko kagad yung isda na gusto ko. Ngayon po, hindi ko naman po binili. Nagulat nga po yung tindero eh. Pagkalapit ko, talagang ninihimas-himas kung ganun yung isda. Sabi ko, tapos nung nahimas-himas kung ganun yung isda, maya-maya, nawala yung paglambot ng katawan ko, pantatamlay ko, talagang nginig na nginig po yung katawan ko, buong katawan ko. Pag mayroon akong pagkain na gusto ko, hindi ko makain, nanginginig po ako, talagang masabi mo nga akong naglihi, hindi yung asawa ko. Ganun pong naramdaman ko nun. Napakahirap pala, totoo pala yung pag naglilihi yung asawa mo, huwag kang magpakbang sa kanya. Talagang ikaw ang makarandam. Dinanas ko po yun siguro may kulang 2 linggo. Hirap na hirap po ako, tapos parang ayaw kong magtrabaho, latang-lata ako, nanginginig ako. Tapos pag naisip ko yung pagkain na gusto ko, lalo pa akong nanginginig.
dahil hindi ko makain, hindi ko mabili. Basta kung anong pumasok sa isip ko na gusto kong kainin, pag hindi ko po nakain, nanginginig ang katawan ko. Lambot na lambot ako siguro. Kaya ang anak ko po, ganun ang nangyari sa kanya ngayon. Talagang hindi mo po mapatigil sa loob ng bahay. Gusto niya, laging naglalakad, kung saan nakakapunta sa mga kaibigan niya. Hindi mo mapatahimik po sa loob ng bahay. Kaya sobrang itim po niya. Kaya pag nag-uusap kami, sabi ko, linoloko ko siya. Pag ngumuwi ako, anak, ianda mo yung balat mo, sabi ko. Bibili ako ng brass, tsaka sunrock, sibabad muna yun. Sabi niya, tatay naman, sabi niya, ganun ng anak ko. Alam niyo po, napakasarap talaga pag may anak, no? Buti nga, kahit isa lang po, binigyan kami ng biyaya ng naman Diyos na magkaroon ako ng anak. Napakasarap po ng may anak. Walang kasing parang sarap pag may anak ka. Napakasarap po ng keso na ito. Napakalinamnam. Ewan ko kung ng keso ito. Hindi katulad ng ibang keso na malalambot, palaman sa tinapay. Ito inalaplante talaga. Kinakain talaga na ganito. Gatas na gatas po talaga yung, siguro gatas ng baka ito. Pure na gatas ng baka. Ba't po kaya pag puro lamang kinakain mo, madali kang mabusog, no? Kaya pala sila, yung mga Espanyol, hindi po sila, bihira lang sila. Yung mga amo namin, bihira lang silang magpagawa ng kanin. Pag ganito pala, na pag nasusubukan ko, madali kang mabusog pag puro lamang kinakain mo. Dami pa po. Pinapapak ko lang. Katatapos lang po namin kasi nag-video call ng asawa ko. Gabi-gabi po bago siya matulog. Nag-uusap kami, nagkukwentuhan. Ewan ko pag nasa Pinas na ako kung hindi ako ma-homesick. Iba po kasi pagkasama mo yung asawa mo, napaka sarap ng pakiramdam pag nasa bahay kayo. Buti nga po siguro pag nasa Pinas na ako, kada taon makakauwi niya siya. Kasi po, itong sitwasyon namin, siyempre, parang matrimonyo na kami sa kanila. Mula po nung 2005 na pumasok kami sa kanila, minsan pa lang po kami nagsabay na umuwi kasi hindi po kami pinapayagan na magsabay nun kasi dahil sa mga batang alaga niya. Pero pag siya na lang siguro mag-isa dito, kada taon makakauwi siya kasi siya na lang maiiwan dito eh. Baka po siguro siyang mag-aalaga. Ililipat siya doon sa trabaho ko kay Senyora. Siya po ang mag-aalaga kay Senyora. Tapos itong mga hamon niya ito, titingin na lang po sila ng porora nila. Magaan lang po naman kasi ang trabaho ko kay Senyora. Siyempre, nag-iisa lang siya, no? Tapos,
kada Sabado doon lang sila dumarating, yung mga anak niya, yung minsan yung lalaki, itong lalaki dito darating siya Linggo, yun naman babae darating sila Sabado, tapos minsan nagsasabay-sabay sila sa araw ng ganon, doon lang po sila kumakain doon. Pero mula Lunes hanggang Martes, yung amo kong babae lang po kasama ko, dalawa lang kami sa bahay. Yun po. Bueno, hindi ko na po talaga maubos tong pagkain ko, pati keso, isa lang naubos ko. Tapos marami pa rin ang sobra ko. Bueno, maraming salamat po. Pakisuportan nyo na lang po ako. Pakilike and share po ang video ko. Please lang po. Supportan nyo po ang kailangan ko. Yung hindi pa po nakapollow, mag-follow naman po kayo. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow sa akin, sa mga nagla-like and share sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.